Ay mga kapangarap, nandito na naman po tayo sa ating inabangang teleserye ang Abot Kamay na Pangarap. Dahil sa gusto ni Annalyn na magbati ang mag-ina, tinulungan niya si Justin para kausapin itong si Giselle. Pero nung time na kinausap ni Annalyn si Giselle, hindi nila alam na nakikinig pala itong si Justin, kung kaya't narinig niya mismo na sinabi ni Giselle na kulang pa daw yung dapat ipakulong daw yung anak niya na si Justin dahil sa mga ginawa nitong pakipagsabuatan kay Moira, at pinagsisihan niya daw na nagkita silang dalawa at tama lang daw na pinamigay niya ito, o baka tama lang daw na pinamigay niya ito kung kaya't nasaktan itong si Justin. At ayun na nga, parang nangingit-ngit ito sa galit. At nung time na gusto nang makipagbuti itong si Giselle dahil parang nagsisi ito sa mga sinabi niya, pero syempre hindi niya alam na narinig pala yun ni Justin. Pinatawag niya ito at ayun na nga, pumunta si Justin sa kanyang opisina at kinausap niya ito habang nagsuri ito at nagyakap silang dalawa. At nang biglang tinulak siya ni Justin at sinabing plastic ito, at alam niya daw ang mga sinabi nito at narinig niya daw lahat, kung kaya't gulat itong si Giselle. At ayun na nga, biglang nagsiklab na naman ang galit ni Giselle at yung anak niya pa daw ang ma-pride, kung kaya't sinigawan niya ulit ito. At ayun na nga, samantala ito naman si Zoe gustong makipag-plastikan sa kay Annalyn at kay Dr. RJ dahil may balak itong kumanti. At ayun na nga, tumawag itong si Dr. Carlos sa kanya, humingi ng tulong dahil marami daw pulis kahit saan at baka mahuli na daw siya. Pero sabi ni Zoe, nakapokus daw siya sa mga plano niya kung paano pag-igantihan si Dr. RJ at si Annalyn, kung kaya't hindi niya daw matulungan ng kanyang tatay at magsulo na lang muna daw ito, kung kaya't parang kinabahan itong si Dr. Carlos. Samantala, umihiram itong si Dr. Carlos ng cellphone doon sa babae sa tindahan, kung saan lagi siyang pinapahiram nito at trasan nito sirado yung kanyang phone at hindi pa daw naayos. At ayun nga, nung nag-call back itong si Lynette doon sa number na tumawag sa kanya, dahil si Carlos yung tumawag that time, pero nung sinagot nito, hindi naman sumagot itong si Dr. Carlos, kung kaya't nag-call back itong si Lynette. At nang sinagot naman ng babae yung cellphone niya, sinabi ni Lynette na asawa niya daw yung lalaki, at sinabi naman ng babae na oo nga daw at asawa niya daw yung kanyang tatawagan. At ayun na nga, sinabi ni Lynette na pupuntahan daw niya yung kanyang asawa at may surprise daw ito. Pero lingid kay Dr. Carlos at pati na din dun sa babae, kinausap ni Lynette ito si Dr. RJ at nagkasundo ang dalawa na kumontak sila ng pulis at pupunta sila dun sa lugar kung saan binigay ng babae ang address ni Dr. Carlos. Pagdating nila Lynette doon, naiwan si Lynette doon sa lugar kung saan nandun yung tindahan ng babae, at yung mga pulis lang at si Dr. RJ ang naghaluhog ng lugar dahil nahirapan sila hanapin itong si Dr. Carlos. At ayun na nga, may batang lumapit dito kay Lynette at sinabi nitong baka yun ang hinahanap ni Lynette, puntahan niya daw baka makalayo. At bago yun, pinugbog si Dr. Carlos ng mga kalalakihan doon dahil sinigawan niya yung tindira, yung babaeng nagtitinda doon, yung lagi hinihiraman niya ng cellphone, kung kaya't nagalit ito at kinuyog siya ng mga taong nandun o kabitbahay ng babae kasi mas kilala siya doon. At dahil lamang itong si Dr. Carlos. At nang lumapit itong si Lynette, gulat itong si Lynette at sobrang naawa dahil sa itsura ni Dr. Carlos na bugbog sarado ito at maraming pasa at gasgas sa mukha at kumakain ito ng tira-tirang pagkain, kung kaya't naiyak itong si Lynette habang inahagaw yung pinakain ni Dr. Carlos. Sinabi nito na baka sira o panis na daw ito, kung kaya't sinabihan niya na sumuko na lang muna ito at hindi naman daw siya sasaktan ng mga pulis. At sinabi ni Lynette na samahan niya daw ito sa pagsuko nito, kaya parang sumayaw naman dito si Dr. Carlos. Parang nag-iba yung kanyang mood kasi parang medyo may konting na siya at parang nasira na siya ng bait. Dahil bago yun, tumawag ito sa kanyang kaibigan at siyempre gusto ng kaibigan niya na lumabas na siya ng bansa, pero hindi niya ginawa dahil may balak siyang agawin itong si Lynette kay Dr. RJ. At sinabi ng kaibigan niya na bakit parang nag-iba na yung ugali ni Carlos. Parang napapansin din ng kaibigan niya na parang may something ito. At yun na nga, medyo nasiraan ng bait itong si Dr. Carlos. At nang papalapit na sila Dr. RJ at mga pulis, biglang tumakbo ito sa takot dahil
takot ito baka sasaktan siya o mahulihin siya. At syempre takot itong si Lily dahil alam niya mismo sa kanyang sarili na parang iba na yung pag-iisip ni Dr. Carlos, kung kaya sinabi nito sa mga pulis na wag daw siya saktan itong si Carlos, at umiyak itong si Lynette sa sobrang awa dito. At syempre pati si Dr. RJ ng ulat, pero hindi naman kasi ni Lynette sinasabi na medyo may sira na yung utak ni Dr. Carlos dahil iba na yung kinikilos nito. Ayun guys, abangan nyo ang mga susunod ng manata. Please don't forget to like, subscribe, and press the bell button for you to notify on my next video. Thank you so much and bye!